Ang series po natin, we have a new series, Glorifying God in My Family. Nilid tayo ng Panginoon sa topic na ito, ang papag-usapan natin ay tungkol sa family. Kung atin pong mapupuna, napakaraming mga pamilya ang nawawasak. Nagkakahiwa-hiwalay at nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga families. So, titingnan natin po how we can glorify God in my family, in your family. At ito po ang topic natin ngayong umaga, put God first. Unahin natin ang Diyos. Put God first. So dito po sa Mark 12, verse 28 to 31, dito natin umpisahan ang ating pong message. Then one of the scribes came, having heard them reasoning together. Narinig nila ng mga scribes na nagtatalo-talo, perceiving that Jesus had answered them well, and asked him, tinanong si Jesus, which is the first commandment of all? Pakiulit nga po yung question na yun. Okay, ready? Okay, pakiulit. Which is the first commandment of all? Sabihin, yung pinakamahalaga yun. Which is the first commandment of all? And Jesus answered him, the first of all, the commandment is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So yung ang tanong po, nagtanong sa kanya ay isang scribe. One of the scribe. Pero ang sinagot ng Panginoon ay sa nation ng Israel, pangkalahatan. Pakiulit yung word na yan, pangkalahatan. Ang sagot na ito ay pangkalahatan, which is the first commandment of all. The first of all, the commandment is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Kaya naman po, ulitin ninyo. Ano yung first commandment? With all your strength, and this is the first commandment. At hindi lang yung una ang sinabi niya, at sinabi rin niya yung pangalawa. Ang sabi niya rito, and the second one is like it. Sabi niya, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. So, ito pong binanggit ng Panginoong Jesucristo, loving God and loving people. Ito yung makikita natin sa Ten Commandments sa Old Testament. Yung Ten Commandments. Ang first part is loving God at ang pangalawang bahagi is loving people. Love. It's all about love. Kaya ang buhay natin, it's all about love. Kaya, tinan nyo, kung ang ating pag-iibigan ay na-tarnish, nasira, nanlamig ang pag-iibigan, nakikita natin na napakaraming mga tao ang nasisiraan ng loob. At pagkatapos, pag nasiraan ng loob, masisiraan na ito ng labas. Masisiraan na ito ng bait. At nakikita natin dito, masisira ng kanyang buhay. Nakakasira ng buhay ang walang nagmamahal sa iyo. Kaya yung mga awitin na may kinalaman sa pag-ibig, ay gustong-gusto ng mga tao, biling-bili ang mga awitin na mga composition na yun, that it's all about love. I will love you eternally. I'll be loving you eternally. Hanggang ngayon, narinig pa natin yun. At pag narinig natin yung mga awit na yun, meron tayong mga naalala sa ating mga sarili. Now, ano ang principle na itinuturo ni Jesus dito sa question na yun? What is the greatest commandment or what is the first commandment of all? At tinuturo niya rito, put God first. Yung ating mismong topic. Kaya mula dito sa verse na ito na ating tiningnan, ay ating pong dito iikot yung ating mensahe, how to put God first in our lives. Interesting, di po ba? Interesado ba kayong mapakinggan? Yes. At ang tinuturo ng Panginoon sa atin dito, to put Him first in our lives, ay hindi dahil sa ang Diyos, parang siya ay love freak o parang gustong-gusto niya na ang atensyon ng mga tao ay bigay sa Kanya. Hindi dahil doon. Kasi pag inibig natin ng Diyos, ng una sa lahat,
hindi yan para sa atin, hindi para sa kanya actually, kundi yun ay para sa atin. Tayo ang magbe-benefit pag nagsimula nating kilalanin o unahin ang Diyos sa ating buhay. Na siya ang una nating ibigin. Hindi siya pwedeng maging number 2. Bakit? Sapagkat siya ang lumikha sa atin. At nilikha niya tayo, nakalarawan niya, at ang purpose natin ay magbigay kaluguran sa Diyos. Kaya marami na tayong pinakinggan ng mga messages na may kinalaman sa, ang buhay ko ay hindi tungkol sa akin, ang buhay ko ay tungkol sa Kanya. O pakiulit yung nga po yung sinabi ko, ang buhay ko hindi tungkol sa akin, tungkol sa Kanya na lumikha sa akin. Nilikha niya ako with a purpose in His mind. Meron siyang purpose sa aking buhay. Amen po. Yung ang buhay ay walang direksyon. Parang hindi natin makita ang kahulugan ng buhay. Parang hindi makita yung true meaning kung bakit tayo ay nabubuhay. So ngayon, nakikita natin dito sa mga survey na ginawa. Gumawa ng survey ang Harvard University. At ang ginawa nilang survey ay tungkol dito sa marriage at saka may kinalaman sa mga divorce na nangyayari po. Na kanilang nakita na yung mga ikinasal sa church, kasal sa simbahan, yung mga kasal sa simbahan, ang divorce rate is 1 out of 50. Yun po nangyayari, yung kasal sa simbahan. Ngayon, ito naman ang makikita natin na nakita nung survey ng Harvard University in marriage where the married in a Christian ceremony. At ito po, yung mga sumisimba every Sunday na katulad ninyo, nagbabasa ng Bible na katulad ninyo, at nananalangin na katulad ninyo. Sabi mo sa katabi, wow, di ba? Ngayon, napatunayan nila na 1 out of every 1,105. Okay, wow, di ba? Yan, nagdi-divorce. So, anong ibig sabihin nito? Nakikita natin na unlikely na mawasak ang mga pamilya na ang tiwala nila at ginagawa nilang una ang Diyos sa kanilang buhay. Amen. So, every time God gives a principle, meron niyang promise. Actually, baligtad. Every time na merong promise ang God, there is a premise. Hindi mo basta nakakamtam ang promise. When there is a promise, there is a premise. Kaya ang premise, ito yung kailangan natin gawin. Ang sabi rito sa Proverbs 3, verse 5 and 6, ay ganito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Para, pag sinabi, saan ka ba pupunta? Ano ba ang course na gusto mo? Ewan. O, saka, ano ba ang magiging buhay mo? Ewan. Ay, puro na lang ewan ang mga sinasabi. Why? Because we don't know. Hindi natin alam kung anong direction tayo kung wala ang God na nagbibigay ng guidance sa ating buhay. Kaya, ang unang-una is trust in God. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Hindi tayo susunod sa Kanya by feelings. Ang limit tayong ma-deceive ng ating feelings. Yung ating pakiramdam, doon tayo nalilinlang ng ating sarili sa ibang direksyon na hindi yun ang plano ng Diyos para sa atin. Kaya iyawi ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong balak. Ano ibig sabihin nun? Siya ay sangguniin sa lahat mong balak. Ang ibig sabihin nun is prayer. Manalangin ka sa Kanya, yung siya ay sangguniin, kausapin mo siya, ibig sabihin, at Kanya kang itutumpak sa iyong lakad. Bibigyan Kanya ng direksyon sa Kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. Ang mas matibay na marriage is when you put God first in your life. Yun ang mas matibay na pagsasama. Titibay at tatatag. So, ang question naman ngayon, ang susunod na tanong natin is, how to put God first in my life? How to put God first in my family? So, ito po ang number 1. Put God first in my family. Put God first in your finances. Unahin mo ang Diyos sa iyong mga finances, sa iyong pagmamanage ng iyong mga gastusin, in your finances. Kasi kung hindi una ang Diyos, nakikita natin na marami ang nawawaldas ang kanyang pera kung saan. Nasasayang ang kanyang pera kung saan.
Nasusundan niyo pa ako doon, saan pamilyar? Nagkaroon na saan, maganda na saan ang hanap buhay. Pagkatapos nakawalan ng magawa, okay, nag-online game, tumesting. Uy, ang ganda pala, nanalo ako. At naglaro ng online game. Ito, true story ito. Napakaganda nito. Maganda na sana ang kanyang business. Supplier ko pa siya ng isda eh. Kaya napakaganda ng business ng mag-asawang ito. Nagkakasundo silang mabuti. Nalulon ngayon sa online game ang kanyang anak. O so ano nangyari? Nagkautang na napakalaki na ibenta yung bahay. Naubos ang puhunan. Ngayon wala. Tuloy ako ng supplier. At nagbalik ako doon sa supplier ko na nung una pang kararating ko pa lamang dito, kung gusto niyo magkaroon kayo ng supplier ng isda, ako ina-advertise ko. Doon sa may likod ng Bella Mart, meron doon yung pwestong bakante, pag-aari ni Pastor Jay yun, nandun nakapwesto yon. Sariwa mga isda, sabi nyo, dito ko itinuro ni Pastor Jesse, bibigyan kayo ng discount. Okay. Ngayon, eto, if you put God first in your life, yung finances mo, siyang uunahin mo. Mga minamahal ng Panginoon, ito marami ang mga iba-ibang pananaw ng mga tao tungkol dito. Alam nyo, marami nga nag-iisip ang church ay negosyo. Sabi niya, magandang negosyo ang church. Sabi ko, di magnegosyo ka ng church, pupusta ako sa iyo, sasama ako ng 20. Tingnan ko kung paano mo. Kasi, tingnan nyo, ang nakikita ay yung finished product. Nandito maraming tao, meron tayong church building, meron tayong construction. Pero alam nyo, hindi po ganun yun. Hindi negosyo o hindi yung sistema, hindi yung pamamaraan, how to grow a church. It takes your life. Ang naglilingkod sa Diyos, kung talagang gusto mong maglingkod sa Diyos ng buong puso, buhay mo ang katapat, buhay mo ang kapalit. Sabi nga ni Jesus sa Luke 9:23, if anyone desires to come after me, ang sino man nagnanais na sumunod sa akin. Yan ang sabi niya. Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at saka sumunod sa akin. So, hindi po yan isang business, ang church ay hindi isang negosyo. Ang sabi dito sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, ito po. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Sa Tagalog po yan, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo, sa kanya mo ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin, ay hindi nga matutuyuan. Marami pong sumunod dito. At marami noon naka-tricycle lamang, ay ngayon naka-auto. Kaya marami nagsasabi, ayoko mag-charge sa HTBC kasi mayayaman lamang ang nandoon. Tanungin niyo yung mga taong naririto ngayon kung sila ay talagang ganon. Ang God, ang Lord, sila ang nagpapaunlad, sila ang nagbibigay ng wisdom. Why? Dahil naalisan mo yung wasteful, yung maaksayang pamamaraan ng gastos. Yung maaksayang pamamaraan ng paggamit mo ng iyong pananalapi. God says, give me the first part back and I'll bless the rest. Kung yun ay babalik mo sa Kanya, actually hindi yung pagbibigay, pagbabalik. Kung ibabalik natin sa Kanya yung bahagi, sapagkat niloob ng Diyos na tayo ay maturuan niya ng tamang pamamaraan ng money management, yung financial management. Mamamanage natin ng tama. Alam niyo, kung hindi niyo napupunan, kung napupunan ninyo, napakaraming mga tao ay sumasali doon sa, ang tawag paluwagan. Ulitin nga yung word na yun. Paluwagan. Pag malapit na siya ang makakuha, di paluwagan, di kanya-kanyang una-una, pero walang tubo yun. Ang pera mo na andun lamang. Meron lang nagmamanage. Pag malapit na siyang kumulekta, yung may hawak ng pera, nasa ibang bansa na. So paluwagan o pahigpitan. Ipinagkakatiwala mo ang iyong kabuhayan sa kamay ng ibang tao na hindi mo kilala dahil lang kayo ay may usapan, ikaw una, ako susunod, ako pangatlo, ako pang-apat, ganon. Kaya nakikita natin, may problem tayo sa ating financial management. Hindi natin na-manage ng tama. And God is giving us today kung paano mo ito ma-handle. Kung paano ang tamang gawin para sa iyong pananalapi. Sabi ng Diyos,
Tinan nyo, God has said that money is the number one test of our lives. Sa ating priorities, kung ano ipaprioritize natin. Kaya, pag tiningnan mo yung listahan ng mga gastusin, makikita mo ito, nagkaroon ito ng pera, halimbawa nakabenta ng lupa, at tapos tumubo. Pagkatapos tingnan mo kung saan unang inilagay ang kanyang gastos. Ang unang-unang binili, pagka nakakapera, yung pangarap niyang iPhone. Unang-unang binibili, yung kanyang pangarap na flat TV. Yung unang-unang binibili, yung kanyang pangarap na flat nose. Inililift. Lahat ng flat. Ay nakikita natin dito na ginagamit niya yung kanyang pera sa kanyang pangsariling pleasure. Inuuna niya yon. At yung iba, good time, kain ng kain, yung iba nagpupunta sa kasino, tinitingnan kung ano itsura ng kasino, hanggang sa siya ay malulon sa mga bagay na hindi nararapat. So, kung ipakikita mo yung list ng iyong expenses, makikita doon kung ano ang pinaprioritize mo sa iyong buhay. Hindi si Lord ang number one. Nasundan niyo pa ba ako doon? Kaya tinuturo sa atin ay kung paano gawing si Lord ay maging number one. How you spend your money, nakikita rito kung ano ang uring pananampalataya ang meron ka sa Diyos. So the way you spend your money says the first in your life. Kung ano ang una sa iyong buhay. Mga minamahal ng Panginoon. Kaya dito, tinuruan tayo sa Deuteronomy chapter 14, verse 23. Ganito. Okay, basahin natin. Ito is sa Old Testament. Okay? Basahin natin. And you shall eat before the Lord your God in the place where He chooses to make His name abide. The tithe of your grain and your new wine and your oil of the firstborn of your herds and your flocks, that you may learn to fear the Lord your God always. So ang tithes pala is to teach us to fear the Lord always in our lives. Sabi nga po doon sa ibang translation, sa TLB, the purpose of tithing is to teach you to put God first in your lives. Sabay-sabay po, basahin natin. Okay. Ang kinin natin ito, the purpose of tithing is to teach me to put God first in my life. Purihin ng Diyos sa kanyang salita. Amen po. Pag inuna natin ang Diyos, ang lahat maaayos. Ang lahat ng bagay ay maaayos. Una ang Diyos. Kaya, ano yung tithing na tinutukoy dito? Ang tithing ay tenth. Ibig sabihin po ito, 10% of all that we make. Kukunin mo yon, pero alam nyo, hindi yan tax para sa Diyos. Yung iba-iba ang pananaw ng mga tao tungkol sa ganito. No? Alam nyo? Marami rito ang mga taong mayroong hesitation. Hindi ko kayo masisisi, ganyan ako. Kaya lang ako iimbitahan, mayroong Bible study, tapos iimbitahin ako pumunta sa church ng isang pastor na nasa Amerika ako. Sabi ko, ba't ako pupunta nun sa church? Ba't kailangan ko pa doon? Dito nagpapalakpakan din kami. Dito kumakanta rin kami. Dito nagbabasa rin kami ng Bible. Dito nagpe-pray din kami. Ang kaibahan lamang ng pagpunta ko sa church ay ang aking tithes. Gusto lang ng pastor yung aking pera. Kaya yun ang iniisip ko noon. Kaya hindi ko kayo masisisi kung iba sa inyo ay may kaisipang ganon. Dito po sa atin, kung napupunan ninyo, pagka-worship service o pagkatapos ng worship service, wala kayo nakikita rito yung merong pole tapos may namimingwit. Wala kayo nakikitang ganon. Amen ba tayo doon? May nakita na ba kayo? Wala dito yung namimingwit na gano'n sa inyo. Pagkatapos ng worship service, sinasabi lang siya, sa may pinto, nandun, meron doon. Kung gusto nyo, naglagay kayo. Kung ayaw nyo, wag nyo. So, malinaw na, hindi tayo nag-e-emphasize doon. Hindi yun ang mahalaga. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay mas mahalaga kaysa tithes mo. Oo. Hindi yung tithes mo, hindi yung pera mo ang nais ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos ay ang puso mo. Your heart. Yun ang gusto ng Diyos, ang puso mo. Hindi yung pera mo. Because God owns everything. So bakit niya tayo sasabihin niya rito na ay, gawin mo kung first sa iyong finances? Bakit sasabihin niya ganon? Why? Because He owns everything. Pag-aari niya ang lahat, pati ang buhay ko. Kaya hindi ito tungkol sa akin, tungkol sa Kanya na lumikha sa akin.
Sabi sa 1 Corinthians 16:2, ganito tayo magta-tithe. Sabi rito, ganito ang gagawin ninyo tuwing unang araw ng linggo. Ang unang araw ng linggo ay Sunday, hindi Monday. Ang unang araw ng linggo ay Sunday. We all start with prayer. We all start with worshiping God. Dahil si Jesus nag-resurrect on a Sunday, linggo. Kaya hindi Sabado. Kaya hindi tayo Sabadista, kundi tayo linguista. Hindi naman langgunisa, no? Pero linguista tayo. Tuwing unang araw ng linggo, magbukod na ang bawat isa ng halagang makakaya at ipunin yon upang hindi na kailangan pang manghingi ng abuloy pagpariyan ko. Ibig sabihin dito, kusang loob. Gusto ng God ay yung cheerful giver. Amen po. Ngayon, ang question, nagkakaroon ng division sa among Christians. Sinasabi ng iba, at lagi ito naririnig sa YouTube, usong-uso yung ganyan, requirement ba ang tithe yan ay sa Old Testament? Wala na yan sa New Testament. Hindi na yan sa New Testament. Well, ang ganito po yun. Ang masasabi ko, itingnan natin kung ano ang sinasabi ni Jesus Christ tungkol dito. Dito sa Matthew 23, verse 23, ay ganito ang sinasabi niya. How terrible it will be for you, teacher of the religious law, and you, Pharisees. Sabi niya rito, terrible. How terrible it will be for you, teachers of the law, and you, Pharisees. Hypocrites. Sabi rito, this is what you are doing, yung mga religious people. Sabi rito, for you are careful to tithe even the tiniest part of your income. Sabi rito, but you ignore the important things of the law. Ano yung important things? Ano ito? Justice, mercy, and faith. Ano sabi niya tungkol sa tithes? You should tithe. Yes. Isa pa. But you should not leave undone the more important things. Kasi sinasabi ko, mas importante ka. Ikaw ang mas mahalaga. At ang tinuturo niya sa iyo is for you to learn how to put God first in your life. Why? Kasi pag hindi mo siya ginawang una sa iyong buhay, maliligaw ka. Merong magpipresenta sa iyo na maging una sa buhay mo at mamimislead ang iyong buhay. Mamimislead ang iyong emosyon. Nasusundan niyo pa po ba ako doon? So, ano ang dapat gawin? Ito, ang gagawin mo, on the first day of every week, ipunin mo at yung 10% na yon, yun ang gagawin mo na ibabalik mo sa Panginoon. Sabi nga sa Malakayas chapter 3, hindi naman niya sinabing give, hindi mo sinabing ibigay mo ng buong buo. Ang sinasabi rito, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi. Dalhin, hindi ibigay. Why? Because it is not ours. Hindi yun atin. Yung kinitang yun ay para sa Kanya, para sa Kanyang kaluwalhatian. Sarap naman sa church nito, aircon. Yan ay basta na lang napapunta dyan. Okay. Sarap naman dito, hindi na ako ang init sa labas, pero sa church, komportable. Naisipan natin, mura ba ang Meralco? We are paying 100,000+ sa ating kuryente. Kaya mga minamahal ng Panginoon, kung tayo nag-iisip ng gano'n, at tayo hindi natin gustong maging bahagi ng pasanin o sa gawain, hindi natin ginagawang una ang Diyos sa ating buhay. Nasusundan niyo pa po ako doon. Nakikita niyo yung construction na yun sa labas. Nakita niyo yung mga poste na tinatayo. Ang lahat ng yon ay para sa mga dadalhin ng Panginoon para sumamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Purihin ang Panginoon. Amen! So, bakit Sunday dapat natin dadalhin? Why? Because it is an act of worship. Bahagi ng pagsamba. Maging nung unang panahon, bahagi yun ng pagsamba. Ang tithes. Kaya, alam niyo kung bakit ngayon nagkakaroon na ng iba-ibang pananaw ang mga mananampalataya. Alam niyo kung bakit ganon? Materialistic ang mga tao ngayon kaysa noon. Masyadong maraming kailangan. Nung araw, isa lang ang telepono sa mga bahay. Ngayon, ang bawat tao may cellphone sa bulsa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tatanggi. Lahat meron kanika-kanya. Mas selfish ang tao ngayon kaysa noon. Ang selfishness ay umiiral na ngayon, lalo kaysa noon. Bakit ang corruption ngayon ay napakatindi?
Tama-tama sana itong message na ito, magpapapray sa akin yung ilang politiko ngayon. Yung isang grupo ng politiko, darating sana, tama-tama. Kaya kayo nagkukurap, because ang selfishness ay nasa lahat ng mga tao ngayon sa mundo. Na kailangan ng bawat tao lagi, nasa isip lagi, pagising pa lang, pera. Hindi ko naman sinasabing mukhang pera. Medyo lang. Nakikita natin na ito yung laging question sa puso. Lagi na lang tinatanong. Sapagkat nangihinayang. At ang tinutukoy ko, hindi po kayo. Ang tinutukoy ko ako. Nangihinayang ako, hindi ko magawa yun noon. Hirap na hirap ako. Kaya ngayon, ang binibigay ko hindi lang tithes, buhay ko. Buhay ko ay umiikot lamang doon sa aking paglilingkod. Ako mismo ang alay. Hindi lang tithes, bali wala yung pera. Pera is not productive. Ang pera nadidevaluate. Magkano na ngayon ang itlog? Magkano na ngayon ang bigas? Nabidevaluate. Ang pera is not productive. Hindi yun napakahalaga. Hindi pa po yun. Kung ano may na-impok mo, hindi mo dadalahin sa paglisan mo. Hubad daw tayong isinilang, hubad din tayo sa pag-alis. Tinuturoan tayo ng Panginoon na makita natin talaga ang tunay na may value sa ating buhay. Ang tunay na may value, unahin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa, ang buhay mo magiging mas maayos kaysa nung ikaw ay makasarili. Ang taong makasarili, ang taong selfish, hindi niya mapaligaya ang kanya sarili. Punta ngayon tayo sa number 2. How to put God first in our lives. Put God first in your activities. Matapos doon sa finances, put God first in our activities. Ano yung mga activities na ito? Yung mga interest natin. Yung mga, halimbawa, fishing, basketball, volleyball, recreation, hobbies, pastime. Yun po ang yung mga laro natin na nagbibigay sa atin ng pang-relax natin. Dahil napagod tayo sa buong linggo, gusto natin magpahinga, gusto natin mag-relax, mag-golf, o maglaro. Ngayon, in doing so, paano natin magagawang we put God first? Well, ganito po yun. Pag ikaw ay naglaro at pagkatapos ay medyo nalamangan ka, natalo ka, sport ka, natutuwa ka na may nanalo kasi alam nyo, kung ikaw ang pinakamagaling lagi, hindi ka na mawiwiling maglaro. Sabihin nyo sa akin, ikaw lagi ang champion. Nagtakbuhan tayo, ikaw lagi nauna. Nag-basketball, ikaw lagi ang champion. Kahit anong gawin, ikaw lagi champion. Gaganahan ka pa bang maglaro? Wala nang challenge? Hindi ba ang masaya sa game ay yung meron challenge? Kaya yung kalaro mo ay kasing halaga. Pag siya'y tinalo mo o ikaw ay natalo, napakahalaga na meron kang kalaro. At yung kalaro na yon, naluluwalhati ang Diyos pag ikaw ay sport. Pagka ikaw ay hindi napipikon. Nagigets yung sinasabi ko? Pag ikaw ay disente pa rin magsalita ang iyong aksyon. Maglalaro ng basketball, kaganda-ganda ng laro. Pagkatapos niya, mamaya mo, may nagputukan na. May nagsaksakan na. May nagbarilan, may nagsuntukan na sa basketball court. Totoo o hindi totoo? Kaya nakikita natin dito ang kagandahan ng buhay kung ikaw ay inuuna mo pati sa iyong activity ay ang Diyos. Sabi rito sa 1 Corinthians 10 verse 31, sabi rito, therefore whether you eat or drink, or whether you do, or whatever you do, sabi niyo, whatever you do, kahit anong ginagawa mo, do all to the glory of God. Kaya nga, kung kayo kumakain, umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo lahat sa ikararangal ng Diyos. So pag tayo ay naging gentle sa ating paglalaro o sa ating mga activities, pag tayo ay nagkaroon ng magandang pananalita at action at nakikitaan ka ng gentleness, naluluwalhati ang Diyos. Na ini-enjoy natin ang bawat isa. Put God first in your activities and life will be smooth. Mas masaya ang buhay. Susundan niyo pa po ako doon. Yung attitude of gratitude. Halimbawa, nanalo kayo sa basketball o nanalo kayo sa anumang game, sa anumang laro. Ngayon, bakit ka nanalo? Dahil magagaling kami. Sino nagbigay sa iyo ng galing? Sino nagbigay sa iyo ng skill? Hello, nandiyan ba tayo? Kaya, pag nanalo kayo at tayo binigyan ng award, pag ikaw ay nagsalita, yung captain ball o kasi naman, ang lagi mong i-glorify ay ang Diyos. Kaya kami nanalo dahil ang Diyos ang nasa gitna ng ating paglalaro. Pasalamat sa Diyos, walang nasaktan kahit isa sa atin. Salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng skill. Amen. Nakukuha niyo ba ang sinasabi ko po? Put God first, maging sa activities natin.
Amen po. And whatever you do, ang sinasabi rito, whatever you do, enjoyin mo yung mga gifts na bigay sa iyo ng Diyos. So, masasabi mo kung ano ang priority sa isang tao kung saan siya madaling ma-excite. Kung excited siya na, halimbawa po, tinan niyo po, pag ang isang tao, excited na makita ang kanyang paboritong manlalaro. O halimbawa, yung kanyang paboritong boksingero, si Manny Pacquiao. O ang tawag sa kanya, fans siya, di ba? Manny Pacquiao. Tama. Hello, nandiyo ba tayo? Pag yung magaling sa basketball, dumating, magkatapos, munta kayo doon, pag nagpa-picture kayo. O ang tawag doon, ikaw ay fan. Pero pag ikaw ay excited, okay, tinan nyo, ang excitement mo, excited ka tungkol kay Lord. Lagi mong ibinibida ang Diyos. Ang tawag sa iyo hindi na fanatic. Nag-iiba bigla ang termino na ginagamit sa iyo. Mga fanatics kayo. Lagi na lang si Lord kaya na si Lord. Hallelujah, amen. No. Raise the roof. Kaya sasabihin sa iyo, tama ang hindi tama. Pagka-artista, fan. Pero pagka-Diyos, ang iyong hinahangaan, fanatic. At tinan niyo po, sa kwentuhan, in activities, whatever you do. Halimbawa, sasabihin nyo, kumakain kayo sa restaurant, nag-meet kayo ng mga kaibigan mo. Kalahating araw na kayo magkakasama, halakakan kayo ng halakakan. Wala man lang ni isang mention sa Diyos. Wala man lang bumabanggit ng, salamat sa Diyos, meron tayong panggastos ng katulad nito. Salamat sa Diyos, meron pa tayong kalakasan. Alam nyo, kakain ka? Yung bang pagkain ng mahalaga doon? Ang halaga doon ay yung appetite. Bakit kami appetite kumain? Kami healthy. Salamat sa Diyos. Kaya bago ka kumain, magpe-pray muna. Uunahin mo muna ang pagpapasalamat. Whatever you do, glorify God. Unahin mo ang Diyos. Meron kang attitude of gratitude. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 19 ay ganito. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Kaya sa kwentuhan, wag kayong papayag, nalilipas ang mga 15 minutes na may usapan kayo pero wala man lang nababanggit tungkol sa Diyos. Hindi man lang binabanggit ang tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos, ang papasalamat sa Kanya. Yung pag nakita-kita kami, halimbawa ng mga kapatid ko, o meron dumalo sa aking kaibigan, o may nakita ko rito, mga kaibigan ko na galing sa Amerika na nag-church, pero mga kakilala ko yun, iniimbitahan ko agad sa bahay namin. Sa pastoral, hindi pala bahay namin, sa pastoral house. Nakikitira lang kami doon habang nabubuhay sa pastoral. At pagkatapos sinasabi ko, hindi ba napakabuti ni Lord, nakita-kita tayo, malakas pa tayong kumain. No? Tawa ng tawa. Tutuwa sila. Pero kaya tayo malakas kumain dahil wala tayong sakit. Pag may sakit ka, kahit anong ihain dyan ang paborito mo. Paborito mo ang bulalo. Wala akong gana. Oh. Pagka bigyan ka ng ice cream. Wala akong gana. May diabetes na ako. Aroy. Kaya ka nakakakain, hindi dahil sa meron kang ibinili. Kaya ka nakakakain dahil binigyan ka pa ng Diyos ng kalusugan para magkaroon ka ng appetite na kumain. So it is about time to be gratitude, yung attitude of gratitude. Pasalamatan natin ang Diyos. Nakukuha niyo po ba sinasabi ko? Pag ginagawa natin yun, nagbibigyan natin siya ng kaluwalhatian. Amen po? And then, dito na tayo sa pangatlo ngayon. Put God first in your relationship. Nandito na tayo sa relationship. At ito ay isang topic din na maselan. Nakikita natin dito na maraming relationship nga ang nawawasak. Kaya nga itinatopic natin to. Dapat ito nga ang una eh. Ito pa na ngayon na naging pangatlo. Na, tingnan ninyo. Sabi dito sa Proverbs 27 verse 19. Tingnan ninyo. As in water, face reflects face. Sa tubig, nasisinag mo, face reflects face. Yung reflection mo doon sa tubig. Wala pa kasi nung araw na salamin. Now, so, a man's heart reveals the man. Nakikita sa mukha. So, ibig sabihin po nito, mga minamahal ng Panginoon, bakit anong kinalaman nito dito sa put God first in your relationship? Yung uri ng iyong mga kaibigan na nakakasama. Yung iyong nakakasama, dapat ay iyong sinisino at kinikilala.
Hindi yung basta kasama ka ng sama. Mga magulang, tingnan ninyo kung sino ang mga kaibigan ng inyong mga anak. If you spend time with people who take God lightly sa kanyang buhay, ang tendency mo, maging casual believer ka. Kung ang kasama mo lagi, ba't ba ikaw ay Lord ng Lord? Wala na tayo dyan sa church, hindi naman kayo born again ka sa akin. Yun ang mga kasama mo. Magiging ganun ang attitude mo. Ikaw, pag kami kasama ka, na alam mong hindi believer, hindi ka makapagsalita ng tungkol sa Diyos. Kaya sinasabi ko, kasama ko ang aking family, mga kapatid ko, pag ako pinigilan ninyong mag-share, minsan kasama ko sila, pupunta kami sa isang lugar, sama-sama kami magkakapatid. Pag pinigilan ninyo ako mag-share, pag pinigilan ninyo ako na magbahagi ng salita ng Diyos, para niyo sinabi sa akin, wag na akong huminga. Kasi ang hininga ko ay tungkol doon. Ang hininga ko ay tungkol mag-share. Maglakad tayo rito, kumain tayo, magkape tayo, kahit saan tayo magpunta. Nasa hagdan nga ako at nagpipinta ng bahay namin. May tumulong sa akin. Nung bago kami natapos sa pagpipinta, na born again na yung kasamang yun. Yung kasama ang tumulong sa akin. Nung nasa Amerika pa, bago kami umalis, dapat ibebenta namin yung bahay. Pero hindi rin nabili yung bahay namin. Wala rin lang sa amin. Pero may tumulong sa akin. At yon nag-aral sa Bible School. At yon ay naging pastor. Kasama lang na nagpipinta ng aming bahay. So, wala akong tigil ng kasi-share. Hindi ako nahihiya na mag-share ako na mag-share. Kahit ayaw mo nang makinig, mag-share pa rin ako. Kung minsan inaanto ka na, nag-share pa rin ako. Kung minsan ihi ka na ng ihi, parang sinasabi mo sa akin, Pastor, tama na naman. Share pa rin ako ng share. Dahil kailangan natin ang isineshare ko. Kailangan mo ito. Amen po? Hindi mo kailangan bubulahin kita. Ang kailangan mo ay yung totoo. Maraman mo kung ano ang katotohanan. Amen po? Kaya malaga na tayo ay nasa care group. Yung care group ng church. Meron tayong mga care groups na nakapaskil. Nakapaskil dyan, nakapaskil kung saan care group na malapit sa inyong area. Kung kayo ay wala pa sa care group, marami kayong namimiss po. Meron mga iba na magtatao, bakit ba ikaw hindi na nag-church? Wala po. Hindi, bakit ka nga hindi nag-church na? Tapos, Pastor, natrangkaso po kaming mag-anak. Wala man lang isa sa inyo sa church ang dumalaw sa amin at tumulong man lang. Sabi ko, sino ba ang care group leader mo? Ano po ba yung care group? Yun ang sinasabi ko sa pulpit. Halos malagutan ako ng hininga sa kasasabi. Wala kang care group. Paano namin malalaman? Hindi naman kami Diyos. Pagkatapos bila ka nagtampo, hindi ka naman nag-join sa care group. Kaya sabihin mo sa katabi mo, medyo makinig-kinig ka na, no? Hindi niya, tulad ng pandemic. Nung pandemic, itong tinutukoy ko, merong mga kapatiran tayo ay nagka-COVID. Nalaman ng care group leader, bro, maglagay ka ng silya doon sa may pintuan mo ng bahay. At te-text ka namin pag naandun na yung pagkain na ayuda namin. So, dinadalhan. At hindi lang yun, luto na. Kasi walang lakas magluto. So, luto na yung pagkain. Bulalo pa. May itlog, may bigas. Hanggang sa sila ay lumakas. Ang mga mayamahal ng Panginoon. Kung ang sinabi ng Diyos, life is all about loving God and loving people, at sa church ay walang love, nagsasayang lang tayong lahat ng oras. Saan pa pupunta ang tao para ma-experience niya yung love? Pag pumunta ka sa ospital, wala kang pera, nagdurugo na ang pasyente, mauubusan niya ng dugo. Sabi, mag-down payment muna kayo ng 50,000 bago namin siya gamutin. Sino naka-experience na nun? Pakitaas ang kamay. Sino naka-experience na nun? Na hindi ka gagalawin hanggat wala ka muna ng pang-down, pang-deposit. Kaya, nakikita natin dito na yung kahirapan, nakakaroon sila ng disappointment na yung lugar na dapat sila ay matulungan ay hindi natutulungan. Kaya sa biyaya ng Panginoon, meron tayong bloodletting. Malapit na naman tayong mag-bloodletting. Marami tayong may blood bank. Hindi lang blood bank, meron pa tayong ambulansya na maghahatid. Kaya napakabuti ng Lord. Amen po. Lahat ng yan ay pinrovide sa atin ng Panginoon. Sabi sa Proverbs 12, verse 26, ay tinan nyo. The righteous should choose his friends,
Carefully. Sabay-sabay. Kayo naman. For the way of the wicked leads them astray. Maliligaw ka. You will be led away from correct path. Maliligaw ka sa tamang direction. Pagka basta na lang pakikipagkaibigan, lahat ng friends mo, hindi naman believers, aakayin ka sa isang sanlibutang pamumuhay. Mawawala ka lalo sa Panginoon. So marami ng mga committed na Christians ang napapalayo because of wrong relationship. Kaya tinuturo sa atin ng Panginoon kung paano tayo gawin nating una ang Lord sa ating buhay. Sabi nga po rin sa 1 Corinthians 15, verse 33, ganito. Tingnan ninyo. Sabi sa verse 32, sabi rito, let's feast and get drunk for tomorrow we die. Sabi sa verse 32. Yung highlight lang basahin ninyo. Okay, basahin ninyo. Tayo kumain at uminom, bukas mamamatay na tayo. Yun lang gawin natin. Uminom tayo at kumain, bukas naman mamamatay na tayo. Ang sabi naman dito sa verse 33 ay ganito, don't be fooled by those who say such things. Huwag kayong palilin lang, don't be fooled by those who say such things. For bad company corrupts good character. Ang bait-bait nitong batang ito, magbuhat ng pumunta sa school, nung nag-high school, naging ganito na ang ugali. Naging palasagot, nagmumura, at kung ano-anong mga asal dito sa bahay, biglang nagbago. Ito, bago ito nag-abroad, napakabait. Pagkatapos, ngayon, umuwi na pala, hindi umuwi sa bahay. Umuwi sa ibang bahay. Yung pala, naligaw na ng landas. Nasustan niyo sinasabi ko po, mga minamahal ng Panginoon. So, ito, put God first in your relationship upang ang iyong ugali, yung iyong pananaw, yung iyong papahalagahan, unahin mo ang Diyos. Susundan niyo po ako. Mababawasan natin ang paghiwalay ng mga mag-asawa. Mababawasan natin yung mga kaguluhan. Mababawasan yung mga pumapasok sa isipan na hindi magaganda, hindi maayos na bagay. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Gusto pa ba ninyo makinig pa? Magpapatuloy ako. Gusto ko rin masalita pa. Put God first in your time. Ito. Paano gagawin dito? How do you put God first in your time? Ito, sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. Sabi rito, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Sabay-sabay. Tulungan ninyo ako. Read. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Tigil muna tayo doon. Ano sa tingin mo kung paano mamuhay ang mga tao sa ngayon? Maingat o walang ingat? Wala. Tingnan nyo. Ang mga tao ngayon, sila ba ay maingat sa kanilang kinakain o kahit anong makitang pagkain, lantak? Excuse me. Nabigla ako. Lahat ng pagkain ay kinakain. At yun, kalimitan, ang tawag doon ay junk food. Yung nabibili doon sa mga fast food ay junk food. Pinrito nga yun, pritong manok, pinrito nga. Pero ang mantika nila recycled. At yung recycled na mantika, napakaraming hindi magagandang bagay doon sa mga recycled na mantika. Nasusundan niyo ba ako doon? Tapos kain kang mabuti. Tapos subukan mong yung kinain mo, magtira ka ng kapraso. Tapos iwanan mo ng napakatagal sa isang lugar. Iwanan mo siya. Tingnan ninyo kung ano mangyayari doon. Isang buwan na hindi inaamag. Tumitigas lang pero hindi inaamag. Ano ibig sabihin? Napakaraming preservative. Kumakain ka ng imbalsamo. Parang imbalsamado na yung tiyan mo sa mga kinakain. Tapos sundan niyo pa ba ako doon? Bakit ko sinasabi ito? Napakarami napapahamak at nagkakasakit po. Kaya dito, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino, di tulad ng mga mangmang, sapagkat masamang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Bukod pa rito, sa mag-ingat tayo sa ating pakikisama, ating pamumuhay, ingatan natin yung ating mga kinakain.
Pagka mayroong masamang pakiramdam mo, bumalik ka ng 48 hours, may nakain ka na hindi makakabuti sa iyo. Bakit sumakit bigla ang ulo mo? Bakit ganito? Bakit bigla kang sinakitan ng tiyan? Wala naman akong kinakain. Siya nga. Kaya tining nyo, dapat nating makitang mabuti o tingnang mabuti, mamuhay tayo na may pag-iingat. Amen po. Put God first in your time. Put God first in your schedule. Tingnan nyo yun. Ask God for help. Manalangin tayo kung ano ang dapat gawin. Ang gusto natin gawin ang lahat ng bagay. Sabi, pagod na ako, napakarami kong gagawin. Busy, sobrang busy. Alam mo yun, pagka hindi ka na halos makapagpahinga, hindi ka halos natutulog sa dami ng iyong gagawin, you're acting like God. Ang Diyos ay nagpapahinga. Alam niyo kung sino ang hindi nagpapahinga? Ang diablo lang ang hindi nagpapahinga. Sabi mo sa katabi mo nga, ang diablo lang ang hindi nagpapahinga. Sa kabila naman, ang diablo lang ang hindi nagpapahinga. Kindatan mo pa. Ang Diyos, sa ikapitong araw ay nagpahinga. Pero mayroong mga tao na ayaw na magpahinga. Umaakto ka na sobra pa kaysa sa Diyos. Kaya, bigla ka na lamang matutumba, bigla ka na lamang makakaramdam ng nanlata ka na, nagkasakit ka, nagkaroon ka ng hindi mo maintindihan kung bakit nangangatal ka. Sumobra na ang pagod ng iyong katawan po. So, eto po, you do not have time for everything. Hindi mo kaya magawa lahat ng bagay. You have only 24 hours. Tignan mo, magkaroon sa time management. Anong yung ma-manage mo? We have only 24 hours a day. At ang 8 hours pa noon nasa work. So ano yung ibang 8 hours na yon? Tulog. O ano pa ibang 8 hours na yon sa ibang mga kailangan mong gawin? Ubus na ang oras mo kahit anong time management ang gawin mo. We have limited hours. Limited lang ang ating time. Pagdating ng isang araw, ang puso mo titigil sa pagtibok. Tapos na ang buhay mo. Kaya nangangailangan tayo na maging matalino kung paano tayo dapat namumuhay. Kaya tingnan nyo, ang sinasabi sa atin na tinuturo. Pag umaakto ka na parang ikaw ay lunod na sa iyong ginagawa mo ang higit pa sa iyong gusto. Natatandaan nyo yung story ni Mary at saka ni Martha. Si Jesus, merong mga tatlong magkakapatid na ito, si Mary, Martha at si Lazaro. Pinupuntahan niya itong mga ito. At nung minsan dumaan si Jesus doon, at pag dumadaan si Jesus, si Mary ang lagi nagsiserve. So, si Martha ang lagi nagsiserve. I'm sorry. Itong si Martha, sa tingin ko sa kanya, kung titingnan natin ang itsura niya, ang tingin ko ang katawan niya ay para si Bartola, yung big bones. Kasi nung araw, wala kang mabibiling mga dressed chicken o 1 kilong baboy, 1 kilong hindi eh. Pag gusto mong kumain ng karne, ikaw magpapatay. So itong babaeng ito, talagang sanay sa kusina. Nagpapatay siya ng hayop, kinakatay niya ito, siya nagluluto, siyang lahat. Si Mary naman ngayon, nando sa paanan ni Jesus, nakikinig ng kanyang mga tinuturo. Ngayon, bigla siyang lumabas. Pag ikaw ay hindi mo pinag-iingatan ng iyong time, tingnan nyo, at you try to do many things na higit pa sa nararapat. Sabi niya rito, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Wala ka bang pakialam ng kapatid ko? Hinahayaan ako lang ang mag-serve sa inyo? Kung ikaw si Jesus, ano mararamdaman mo doon sa salitang yon? Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Ano mararamdaman mo kung sinabihan ka ng ganon? Sinungitan ka? Parang ikaw istorbo na sa kanya? Pero si Jesus ba, nandun ba si Jesus sa kanilang bahay para makikain? What do you think? What do you guys think? Nagpapakain siya ng 5,000, nagpapakain siya ng 4,000, may natitira pa. Pagkatapos pupunta siya sa bahay nila at nandun si Jesus para makikain o para mag-share? Gusto niyang bahagian sila. Katulad ngayon, nandito kayo. Ang sineserve ko sa inyo ay pagkaing spiritual. At nai-enjoy kayo. Nakikita ko sa inyo na nag-enjoy kayo. Dahil kung hindi, uwi na ako. Pero nakikita ko na nag-enjoy kayo. Kaya sineshare ko sa inyo ang kailangan ng bawat isa. Hindi kung ano yung gusto niyong marinig. Kaya, tinan niyo mga minamahal ng Panginoon. So pag inuuna mo ang Diyos, inuuna mo sa iyong time, tinan niyo,
Hindi ka mag-iinit ang ulo, hindi ka magsusungit pag siya ang inuuna mo. Kaya dito, you're trying to do more than God wants you to do. Higit pa doon sa gusto ng God na yun ang gawin mo. Kaya ang sagot ni Jesus kay Martha, ito. Martha, Martha, sabi niya rito, you are worried and troubled about many things. Ikaw ay naliligalig at ikaw ay nagwo-worry sa maraming bagay. Sabi rito, but one thing is needed. Sabay-sabay. Isa pa. Napakarami mong gusto ma-accomplish. One thing is needed. Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. Salamat sa Diyos, hindi niyo pinili ang mangampanya ngayong araw na ito. Para ipaglaban ninyo ang inyong kandidato, kung sino man. Salamat sa Diyos, hindi niyo pinili ang pumunta kayo sa mga sale. Napakaraming sale ngayon na ino-offer. Buy one, take one. Ang landers, text na ng text, nagpapapunta doon. Mura daw ang kanilang mga fruits doon ngayon. Kaya, tara, pumunta na tayo mamaya. Pero mga minamahal ng Panginoon, pinili nyo na kayo ay mag-church. Pinili nyo na kayo mag-attend ngayong umaga. Now, dahil dito, hindi ko gusto masayang ang inyong oras. At yung gusto kong, yung kailangan ninyo, yun ang ma-share ko po sa bawat isa. Tignan nyo, sa araw-araw, if you give time to God, siyang ginagawa mong una sa iyong time, anong kailangan mong gawin? Araw-araw bago ka gumawa ng kahit anong bagay, manalangin ka muna. You pray first. Before you do any kind of work, bago ka pumunta sa office, manalangin ka muna. Pag-ingatan ka ng Panginoon sa biyahe. Susundan niyo po ako doon. Marami akong nalaman o marami akong natatanong na kaya may nangyayari sa kanyang buhay na hindi maganda ay hindi muna siya covered ng kanyang prayer. Naniniwala ba kayo na ang prayer moves mountain? Ang panalangin ay, bago ka mag-lunch, magpe-pray ka muna 15 minutes before you eat your lunch. Sa gabi, bago ka matulog, magpe-pray ka muna upang di ka bangungutin, baka di ka na magising. Nakikita niyo ba ang aking point? Pagod ka na, nalimutan mo ng, basta ka na lamang natulog na hindi nagpe-pray. You pray first. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding in all your ways. Prayer, in all your ways, acknowledge Him. Paano mo i-acknowledge siya? By praying first. Manalangin muna. Even si Jesus, sa Mark chapter 1, verse 35, ay ganito. Now, in the morning, having risen a long while before daylight, madilim-dilim pa, madaling araw pa, gising na siya. He went out and departed to a solitary place, and there, He prayed. So si Jesus, bago siya maggawa ng healing, si Jesus, bago siya magpalayos ng mga demonyo, si Jesus, bago siya pumunta sa mga dadalawin niya, nagpe-pray muna siya. Sabi mo sa katabi mo, ako pa? Hindi nyo masabi kasi hindi ka nagpe-pray. Hindi mo siya inuuna. Pwede bang tayo po makinig ng salita ng Diyos para siya sundin at hindi para lang tayo ay magbigay kasiyahan sa sarili? Pwede bang gawin nating attitude yun na, Lord, salamat po, pinapaalalahanan po ninyo ako. Pwede ba nating magawa yun? Pwede ba nating sa umagang ito magpakumbaba tayo sa Diyos? Sabihin, Lord, salamat sa iyong message, natututo ko sa iyong message. Nakikita ko kung ano yung mga errors sa aking buhay. Nung ako po nagsimulang magbasa ng Bible at mag-share, nakita ko mga mistakes ko sa buhay ko. Hindi ko inuna ang Diyos. Kaya nangyari sa akin yung mga bagay na masasakit. At ang iba sa inyo ay ganon. Yung mga ibang nakaka-counsel ko ay ganon. Hindi niya pinag-pray muna. So, ito ang kailangan natin gawin. Unahin natin na manalangin muna tayo. Sa Jeremiah chapter 2, verse 32, ito ang naghihinanakit na nga ang Lord sa atin. Sabi niya, can a virgin forget her ornaments? Ang mga dalaga ba, may iwan niya ang kanyang burloloy sa kanyang ulo? Yung burloloy na mga palawit, may iwan ba niya? O laging meron? Sino ba rito may palawit ang ulo? Naku, baka takpan. Okay. Or a bride, yung kanyang attire, yung kanyang bride. Yet my people have forgotten me days without number. Hindi na mabilang ang araw na ako'y nalimot ng aking bayan. Sa Tagalog, tinan nyo, ating basahin.
Malilimutan ba ng dalaga ang kanyang mga hiyas? Hiyas ang ginamit sa akin, burlolo, ilalagay ko dyan malilimutan ba ng dalaga ang kanyang pilik mata? At sa kanyang kilay? O malilimutan ba? O ang babaeng ikakasal, ang kanyang igagayak? Subalit ako'y nalimutan ng sarili kong bayan ng napakahabang panahon. Nalilimutan ako. Pag nagpe-pray 3 beses ang araw, Lord, we thank you for this food in Jesus' name. Amen. Lantak na ng kain. Nalilimot. Hindi talaga number 1 ang Lord. Inaamin niyo ba na hindi number 1 si Lord sa iyong buhay? So, ito ang message natin ngayon. Para mabago na ang takbo ng ating buhay. Para mabago ang nangyayari sa atin. Para makamtam natin yung inilalaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin po. Pray with your family. Hindi kailangan mahaba. Kaya maraming nadadala sa prayer Ang prayer ba naman? 8 oras? Sino ba naman matutuwa noon? Ang prayer ba naman? Tulog na yung bata, nilalamok na, pinapaypayan pa. Ang panalangin naman paulit-ulit. Yung mga bata kaya tuloy yung mga bata pag sinabing, tayo halika, tayo magdasal, takbo na Natatakot na. Kasi nadadala. Ang prayer hindi sa pahabaan, kundi patotohanan. Kailangan totoo ang sinasabi mo sa Lord. Inaamin mo. Amen po. So, ito po, sa katapusan, ang ating titingnan. Sa dulo ng ating binabasa ngayon at tinitingnan. How do you know when God is first in your life? Paano mo madidetermine Diyos ba ang una sa iyong buhay? Okay, tingnan niyo po. Anong sagot? Stop worrying. You stop worrying. Alam niyo, pagka ikaw ay nagwo-worry, hindi si Lord ang priority sa buhay mo. Pag ikaw ay nagwo-worry, you try to control the future. Ang worry may kinalaman sa future. May alalahanin ka. Ako inaalala ko ang aking kahapon. Tawag doon sa gano'n. Hindi yun. Ang inaalala mo ay yung bukas. Inaalala mo kung ano mangyayari sa susunod na araw. Now, worrying is warning light. Because you try to control the future, it is a warning light that God is not first in your life. On that particular moment na ikaw ay nagwo-worry. Mga minamahal ng Panginoon, pwede bang alisin natin yung worry at italaga natin kay Lord? Alam niyo ba yung awit na cast all your cares on Him, for He cares for you? Cast all your cares on Him, for He cares for you. Jesus is my peace. Siya ang Prince of Peace. Jesus is my peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. Jesus is my peace. Jesus is my peace. Siya ang Prince of Peace, si Jesus. Sabi niya, kapayapaan ang aking iniiwan sa inyo. Ang aking kapayapaan, ang aking ibinibigay sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. So, ang kabaligtaran nito, ikaw ay nababalisa, ang ibig sabihin nito, you're not putting God first in your life. Umaakto ka na gusto mong kontrolin ang future and you cannot. Kaya lagi ka na lamang magkakaroon ng kabalisahan sa iyong puso. Magkakaroon ka ng takot sa iyong puso. What's going to happen in the future? Ano mangyayari sa akin kung magkaroon ng Third World War? Ano mangyayari sa akin kung ako'y mamatay? Huwag kang mag-alala, sigurado yun. Nakikita niyo ba? Nakikinig ba kayo sa akin? Sabi sa katabi mo, huwag kang mag-alala, sigurado yun. Hindi yung baka o sigurado yun. May kani-kanyang oras ang tao at may kani-kanyang pamamaraan. Kaya sabi ng Lord, mag-ingat tayo at ang mahalaga rito, alam natin kung ano mangyayari at kahinat na natin pagkatapos nating malagutan ng hininga. Makakapiling natin ng Diyos magpakailanman kung si Jesus ang iyong Lord. Amen po.
Ito po, bibigyan ko kayo ng isang striking statement. Losers, ang mga talunan, losers, make prayer last resort. Ang mga losers, yung mga taong talunan, yung mga puro kabiguan ng nananalangin lang ito pag nanganganib na ang buhay. Nananalangin lang ito pag nalugi na sa negosyo. Nananalangin lang ito pag kailangan ng boto. Nananalangin lang. But leaders make prayer their first priority. Ang mga leaders, inuuna ang prayer. Kaya ang sabi rito ng Panginoon, tinan niyo po kung gaano ka-faithful ang God sa atin. Tinan niyo. God is faithful. Sa Psalms chapter 50 verse 15, tinan niyo, ang God is faithful. Sabi niya, call upon me in the day of trouble. Oh, sabay-sabay kayo po. Call upon me in the day of trouble. Tinan niyo, kahit siya ginagawa mong panakibutas, o tatawag ka sa akin, dahil trouble ka. Hindi ba, ito nyo, pagka yung, bakit naalala mo ako ngayon, may kailangan ka. Naalala mo. Ang Diyos hindi nanunumbat. God is faithful, loving. He is a loving God. He knows we're going to make mistakes. He knows na darating ang araw, meron tayong pangangailangan. Amen pa tayo doon, mga minamahal ng Panginoon. Sabi ito, call upon me in the days of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Sa kabila ng siya, panakibutas mo, tutulungan pa rin niya tayo. At gusto niya yon. Gusto niya tayo nalapit sa Kanya. Nahiya na akong lumapit kay Lord, wala na akong mukhang iharap kay Lord. Kung ganyan nga mukha mo, wala nga. Nasusundan niya ka. Ayokong abalahin si Lord. Sino kaya ang naabala? Ikaw o si Lord? Baka ayaw mo mag-abala kay Lord. Pero gustong-gusto niya na tayo ay lumalapit sa Kanya. He is a loving Father. Yung prodigal son na dinescribe ni Jesus, yung prodigal son na hinika agad yung mana niya at nung makuha yung mana, nagpunta sa isang malayong lugar at namuhay ng isang uri ng pamumuhay na inubos niyang lahat ng kanyang minana at pagkatapos nagutom siya at wala nang makain. Nung siya gutom na gutom niya, naalala niya ang kanyang ama. Sa bahay ng aking ama, kahit ang mga alila ay kumakain ng masasarap, uwi na ako. At sasabihin ko, tatay, humihingi ako ng tawad sa iyo, nagkasala ako sa iyo, nag-practice pa. Pagkatapos, malayo pa siya. Ito yung story. Malayo pa siya. Inaabangan na siya ng tatay niya. Makusundan niyo ako doon? Ano ibig sabihin nun? All the while, the Father is waiting. Ang dinidescribe ni Jesus ay Father God. Kung ikaw man ay may nagawang masama, kung ikaw man hindi mo sinunod ang Lord, tapos ikaw ay nasaglak sa kahirapan, huwag kang mahiyan lumapit kay Lord. Sapagkat ang gusto niya, yun talaga ang gusto niya. Ma-realize mo na siya ang solusyon sa iyo. Ma-realize mo na inihintay ka lang niya. Kaya pag lumapit ka sa kanya, itong aking anak, Ama, patawarin mo ako. Ikuha ito ng singsing, ikuha ito ng damit, ikuha ito ng sandals, yung croc, ang kunin nyo. Di ba? Hindi pa natatapos yung kanyang sinabi, binalik, alam niya singsing, parang credit card yun. Yun ang pampirma. Signet. Yun, yung singsing. Kaya, bigyan ng singsing. Isuot ang magarang damit sa kanya. Isuot ang sapatos. Nike Air. Ako, isuot. At ngayon, sabi niya, tapos patayin yung pinatabang baka. Magpa-party tayo. Sapagkat ang Diyos naghihintay lang. Kahit ikaw pasaway, naghihintay, mahal ka pa rin ni Lord. Amen po. Kahit ano pang nagawa mo, hinihintay ka lang ni Lord. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen po. Amen. Hindi ka na nga niya mahintay, pumunta sa Kanya. Ang ginawa niya, siya na nagpunta sa atin. Nagkatawan tao si Jesus. Ipinanganak siya sa sabsaban. Hindi sa palasyo. Alam sa palasyo, by appointment. O sa sabsaban, hindi, kahit sino.
Kaya yun doon siya pinanganak upang ang mga tao na pangkaraniwan, kahit sino, pwedeng lumapit sa Kanya at humingi ng tulong sa Kanya. At sabihin sa Kanya, Lord, nagkasala ako. Okay? Amen po. Nasundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon po? Huwag tayong mag-hesitate sa paglapit sa Kanya. God is faithful. Tingnan niyo, kung kayo'y may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kung kayo kaya ay tumawag muna at nanalangin muna, magkakaroon ka pa kaya ng bagabag. Palagay ko, mapiprevent mo yon, di ba? You can stay away from bagabag kung ikaw nag-pray muna. Pero kahit na siya ang ginawa mong last resort, you come to Him as a loser, pero pagka nakarating ka sa Kanya, you become a winner in Jesus' name. Amen. Hindi mo kailangan na magpakaawa, na magpenitensya, pahirapan mo ang sarili mo, o palungkutin mo pa ang mukha mo. Mahal ka na ng Lord sa pagmumukha mong yan. Amen ba tayo, mga minamahal ng Panginoon? Kaya, that's mean, huwag nating abalahin ng Diyos. You're making a big mistake. Hindi natin siya inaabala. Binibigyan natin siya ng kaluguran pag tayo ay lumalapit sa Kanya. Nung ma-realize ko yan, tuwan-tuwa ako. At kung paano umayos ang buhay natin, sundin natin yung Kanyang principles. Sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Gusto natin lagi yung added things sa ating buhay. Pero hindi natin gusto yung process of seeking God. Kaya, ma-experience mo ang fullness of life pag siya ay inuna mo muna. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Sabi niya, at ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong kailangan. Napakabuti ni Lord, amen? Grabe. Napakabuti ni Lord, amen? Grabe ang kabutihan ni Lord. Hindi natin kayang sukatin ang kabutihan ng Diyos. Kasi ang alam natin, ang utak natin is so limited para i-describe natin ang goodness of God. Undescribable ang kabutihan ng God. Hindi natin kayang sambitin, walang tamang pangungusap para ma-describe natin ang kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Malapit na siyang bumalik. Makakaranas tayo ng isang bagay na hindi pa nararanasan ng sangkatuan sa buong kasaysayan, hindi pa nararanasan. So, ano ang ating solution? Mag-prepare tayo, i-level up natin ang ating faith sa Kanya. Because if there is so much faith in you, there will be no fear. If there is so much fear, you have no faith. Hello? Ngayon pa ba kayo? Yun ang i-level up natin ang ating faith para ang fear natin, mahupa ang ating fear. Hindi tayo matatakot about the future. So, anong solution natin doon? Una, makita natin ang ikinabaksak ng ating buhay, namumuhay tayo ng hindi magandang ating pundasyon. Wrong foundation. Ang bawat structure ay merong matibay na pundasyon. Kung titingnan natin yung ating ginagawa ngayon, nasa poste pa lang tayo, pumasyal kayo doon, kuhanan nyo yung puting. Nakita nyo doon. Kung meron pang bukas doon, makikita nyo doon, napakalawak ng butas. Pero maliit lang yung poste, pero ang lawak. Tapos yun, may mga bakal yun. Tapos bukas sa bakal, meron yung semento. Pagkatapos, yun ang tinatawag na footing. At sa ilalim pa yan, may tie beam. Iko-connect mo yung mga poste niyan. May connection sa ilalim. Nakakonect, may connection sa ilalim, may connection sa ibabaw. Yan katulad yung mga beam na yung nakikita niyan, yan ganyan. Yan po, may connection din yan na ganyan. Pero sa ilalim, may connection din yan. Kaya kung ito, nakikita mo parang laruan, ibato mo man yan, pag ibinato mo, nakatayo pa rin. Kasi connected sila. Connected sa ilalim, connected sa ibabaw, tapos may connection. Connected ng bakal at saka semento, may tibay. Ang buhay natin, gusto natin, connected tayo sa isa't isa, connected tayo higit sa lahat kay Lord. Para maging matibay ang ating buhay. So, nagsisimula ang lahat ng iyon sa isang foundation na si Lord ang ating aasahan at pagtitiwalaan. At ito ay sisimulan natin sa commitment.
Sa Joshua chapter 24, verse 15, sabi rito ay ganito. But if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve. Tingnan ninyo. Whether the gods which your father served, that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites, in those lands you dwell. But, sabay-sabay, yung naka-highlight. But as for me and my house, we will serve the Lord. Isa pa. Okay, mas malakas. Me. Amen, Lord, in Jesus' name. Yun ang ating commitment sa today's message. For me, as for me and my house, we will serve the Lord. At paano tayo magsaserve sa Kanya? We will put our trust in Him. Ay, pagtitiwala natin ang lahat-lahat sa Kanya. At magtitiwala tayo sa Kanya na ang ating ipinagkatiwala sa Kanya, kaya niyang panghawakan, kaya niya tayong bigyan ng assurance of His guidance, at marami na sa atin dito, maraming patotoo. Alam niyo, pag tumawag ako rito na magpapatotoo, gabi na ang uwi ninyo. Napakarami. Yung mga katabi ninyo dyan, napakarami ang buhay nila na pariwara, pero nung sila ay nagsimulang magtiwala, o ang tiwala nila kay Lord nila ibinigay, na iba ang kanilang buhay. Amen po. So, reviewin natin. How to put God first in our lives. Number 1, okay. Put God first in your finances. Sabi mo sa katabi mo, ichende. Okay. Pangalawa, ito, tinan nyo. Put God first in your activities. Watch out. Pangatlo, okay. Put God first in your relationship. Kilalanin ang iyong mga kaibigan na hindi ka mapapariwara. And then, ikaapat, put God first in your time. Sa Kanyang lahat ang kapurihan. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Kaya yung panalangin ko kayo. At yung iba sa inyo, submitin yung panalangin ito ng buong puso. Mahal na Diyos, maraming salamat po sa iyong pag-ibig na walang kapantay. Bago pa ako isinilang, ako'y nakita mo na. Ako'y kilala mo na. At inilaan mo na ang buhay ko upang makapiling mo magpakailanman. Kaya't binubuksan ko ang aking puso sa oras na ito para sa iyong bugtong na anak sa Panginoong Jesucristo. Say it aloud, Lord Jesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo po sa akin. In Jesus' name. Amen and amen. Nung sambitin niyo yung prayer na yun, ito ang nangyari. Ang sabi rito sa 1 John 5, 11, 12, and 13, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Past tense, nakaraan na. Ipinagkaloob na ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Sino nagkaloob? Ang Diyos. At ito'y makakamtam sa pamamagitan ng Kanyang anak. Paano makakamtam? Ang Diyos ang nagkaloob, makakamtam sa pamamagitan ng anak. Nung tinanggap natin siya, sabi sa verse 12, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Sino-sino po rito ang pinananahanan ng anak ng Diyos ngayon? God bless you po. Kaya tayo ay magkakapatid ngayon. Ang Ama natin, Panginoong Jesucristo, Ama nating lahat. Ang Kanyang Diyos, ating Diyos, ang Kanyang Ama, ating Ama. Purihin ang Panginoon sa Kanyang banal na salita. Amen po. At sabi niya rito sa verse 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos, present tense, ay may buhay na walang hanggan. Isa pa. Sino may buhay na walang hanggan? Ako. God bless you all. Amen. Praise God. Itong blessing ni Lord ay totoo. Napakarami na ang nagpapatotoo nito. Kaya tanggapin niyo ng buong pananampalataya. Hindi ko alam ang details, pero
Alam ni Lord ang inyong pangangailangan. Amen po. Tanggapin nyo ito. Lord, pag-ingatan niyo po sila sa pag-uwi. Your traveling mercy be upon each one of your people. And now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat. Pag-ingatan tayong lahat ni Lord.